So mga sangka, isa sa pinakamatunog ngayong balita sa international, ito pong pagpapalipad ng bansang North Korea na pinamumunuan po ng diktador na si Kim Jong-un ng isa pong pambihirang missile. Ito daw po ang pinakamalaking missile, mga sangkay, na tinest ng North Korea. At yung West countries, mga sangkay, nag-aalala ngayon. Ngayon nga, mga sangkay, naglabas po ng isang video. Kuha mismo, mga sangkay, ng North Korean itong kanilang test sa sinasabing most powerful missile na pinalipad po ng itong bansang North Korea. Alamin po natin ang kwento tungkol dyan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.32 million subscribers na. Ilang tulog na lang, 1.4 million subscribers na tayo. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all para mapasama po sa mga solid sangkay na dumarami. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito kasi ang balita. Anyway, sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon. Okay, ito kasi ang report guys. Na itong North Korea ay nag-release daw po ng isang video na kiniklaim nila ito, mga sangkay, na ito daw po yung test na successful na galing po sa kanila, na ikinaalarma po ito ng West countries. Korea has released footage claiming to show it is test launching an intercontinental ballistic missile with the range to strike the mainland United States. This comes as North Korea's foreign minister has said her country will back Russia until it achieves victory in its war in Ukraine. Joining us now for more on all this is CBS News Pentagon correspondent Ellie Watson. So Ellie, what more are we learning about this launch, and what fallout has there been, if any? Grabe, no, mga sangkay. Ang isa sa kapansin-pansin ngayon sa mga leader ng buong mundo, sobrang aktibo nila, mga sangkay, pagdating po sa kanilang militar. Na tila baga mayroon po silang pinaghahandaan na isang malaking digmaan. Kasi tingnan nyo itong North Korea, dinaanan po itong mga sangkay ng napakalakas na bagyo. Na marami nga po ang sumakabilang buhay galing po sa kanila. Pero instead na tumulong sa pagsasaayos sa ating planeta dahil po sa nangyayaring climate change, ang pinaghahandaan po itong digmaan. Yeah, this launch appears to have had the longest flight time ever recorded for a North Korean missile. 13 minutes longer than the previous record, and has the range theoretically capable of reaching the United States. Grabe. Itong missile daw, mga sangkay, kayang umabot sa US. Yun po yung sinasabi sa balitang to, mga sangkay. Tinest ang isang napakalaking missile mula po sa North Korea na kayang abutin ang US. Ganyan po katindi itong si Kim Jong-un. The test wasn't really a surprise, though. In fact, the South Korean defense minister was here on Wednesday at the Pentagon warning that North Korea may do something like this to exaggerate its existence around the time of the U.S. presidential election. Okay, so ito daw ay ginawa ng North Korea para makuha yung atensyon dahil po sa papalapit na ang eleksyon ng bansang Amerika. Kasi ngayon yung US election, paparating na po, mga sangkay, sa November 5. Malapit na kung hindi ako nagkakamali. Next week na po ito, mga sangkay. No? So, tumitindi po talaga itong tensyon ng iba't ibang mga bansa. Ito, mga superpower na bansa, mga sangkay, nagkakabalyahan na. That being said, this was the first ICBM test North Korea has done since last December, and comes as... Kita nyo ito, mga sangkay. Ito yung anak niya. Ito yung sinasabing successor daw po ni Kim Jong-un. Kaya lagi po niyang sinasama. Ito, lagi po niyang magpalipad ng missile, kasama po niya. As there are concerns about what North Korea may be asking Russia for in return for providing Russia with thousands of troops for its war in Ukraine. The South Korean defense minister said North Korea is likely to ask Russia for some cutting-edge technology to advance its weapons program.
programs, including the Intercontinental Ballistic Missile Program. So, Ellie, Okay. So ngayon, sabi po dito mga sangkay, ang West ay naaalarma dahil po dito sa ginawa ng North Korea. Ito yung mga bansa na kaalyado ng bansang Amerika. North Korea's latest missile test has set off international alarm, intensifying fears that Pyongyang is indeed actively preparing for confrontation. Our next story analyzes North Korea's launch of one of its most powerful ICBMs. Take a look at One of its most powerful ICBM, mga sangkay. Kaya nga hindi ko ma-imagine what if, halimbawa na lang, magkaroon talaga ng gera. Diba? Matuloy po itong ikatlong digmaang pandigdigan. Ano ang magiging sitwasyon ng ating planeta, mga sangkay, kung mangyayari ito? Just imagine, mga sangkay, kung gaano ka tindi ang magiging pinsala ng ating kalikasan. Kung may climate change ngayon, how much more sa paparating na panahon kung matutuloy itong digmaan. Itong mga nuclear na ito, mga sangkay, kaya pong magbura ng isang syudad sa pamamagitan lamang po ng isang nuclear weapon. this report. In a display of military might, North Korea unleashes its most powerful intercontinental ballistic missile, dramatically escalating tensions. Yan mga sangkay yung kaya na umabot doon sa bansang Amerika. Kim Jong-un personally oversees the missile test, a solid fuel intercontinental ballistic missile that shatters previous performance records. Grabe. Nalagpasan pa nito, mga sangkay, yung naunang performance ng mag-test po sila, mga sangkay. The weapon's extraordinary flight path, spanning 620 kilometers, places the entire US mainland within devastating reach. This technological leap represents a critical moment in North Korea's nuclear ambitions. Yan o, lagi na po talaga ni Kim Jong-un kasama itong anak niya, babae. Sana nga may katinuan to kaysa sa tatay niya no? Mapag-isa muli yung buong Korea. Kasi itong si Kim Jong-un talagang nagmana po ito sa ano nila sa lolo niya, sa tatay niya. Ngayon, ito ng anak niya, babae, mga sangkay. Kapag nangyari ito, ano ba? Ito ba yung kauna-unahang diktador na babae? So, very alarming. Yung US ngayon ay nag-aalala, mga sangkay, kasi nga itong tinest na missile kayang umabot sa kanilang bansa. Ganun po kalayo. With an unprecedented 87-minute flight time, 87 minutes. the solid fuel weapon offers strategic advantages that dramatically enhance North Korea's military capabilities. Ayan, ito po yung kuha mismo, mga sangkay, sa kanilang test. Grabe. Unlike liquid fuel alternatives, these missiles require minimal preparation, making detection and interception exponentially more challenging. So paano to, mga sangkay may intercept? Kasi ngayon yung mga bansa hindi na rin naman basta-basta, mga sangkay, na mapapasok ng kung sino-sino lang na mga magpapalipad ng weapons, kasi may mga nag-i-intercept na, 'di ba? Like for example, yung Israel, mayroon po silang Iron Dome, mayroon pa silang mga paparating na mga pangdepensa, mga sangkay. Pero ito, kaya daw po niyang i-deceive ang kung anumang interceptor na weapon ng isang bansa. Napapaliparan nila neto, mga sangkay. Kaya medyo complicated. Pero since alam na ng Amerika, siyempre gagawan po yan ng paraan ng bansang Amerika. Maraming matatalino doon. Marami po mga scientists doon. Mag-aaralan kung anong po pwedeng magawa, mga sangkay, para just in case, just in case, huwag naman po sana, at least madali po nila mahahanap kaagad itong mga ipapalipad ng North Korean missile papunta sa kanila. The launch drew condemnation from South Korea, Japan, and the US. We reiterate our stern warning that North
Korea will bear full responsibility. Okay, so marami talagang nag-react dito. Kasama na po yung Japan, mga sangkay, na matagal na rin pong gigil na gigil dito sa North Korea. So just in case, magkakaroon talaga ng digmaan. Dito sa Asia, sa atin, sa region natin, mga sangkay, ang magiging magkakampi po talaga dito na dikit. Ito pong North Korea, kasama po dito yung China at Iran. Itong tatlong to, mga sangkay, dito sa Asia, sila po yung dikit na pwedeng maging kaalyado, kaalyansa sa isang digmaan. But the rest, mga sangkay, ito na po, mga kakampi na po ito ng bansang Amerika. Pero syempre, nakakalungkot bang sabihin, kasama po ang Pilipinas dyan. Diba? So ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Sa tingin nyo po ba, itong weapon na ng North Korea ang posibleng tatapos sa bansang Amerika? Comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung content natin dito. Naku, hindi kayo magsisisi. Hanapin nyo po sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.